then lovers and then followers, is it true na Miss Catherine Bernardo and Alden Richards abay spotted together sa isang resort sa Bataan or sa matapos nga ang tinatawag na social media hiatus ni Mr. Alden Richards, pagtapos ng kanyang confession na talagang nag-social media detox siya, ay mapapansin po natin na talagang dire-diretso po yung trabaho ni Mr. Alden. Talagang hindi siya napapahinga. Pagsabak niya po sa kanyang trabaho, parang araw-araw may ganap at meron po siyang inaate ng mga malalaking event, kahapon lang or kamakailan lamang ay meron po siyang nilaunch na pinakabagong Honda na siya parang po yung kauna-unahang tao dito po sa Pilipinas na meron po ganung klase ng motorcycle, kasi nga isa siya sa mga brand ambassador. Kasunod dito ang ilan sa mga ganap at special events si Mr. Alden Richards. So talagang pagbalik niya is sunod-sunod. Pero ito ang pinag-usapan dahil sa isang tweet, pinasa lang sa akin, sabi niya, nung pumunta kami sa Bataan last December 20, wala pinutol. The last casus Pilipina de Acusar, yan isang staff po doon nagsabi po sa amin na dapat hapon po kayo pumunta kasi nandito si Alden at that day tour. And sabi po nung isa, ate, wag mo kami pa-assign, please lang. Hindi. Sabi niya, nang dahil dito, nanali kulit ako. Ayan. So, meron po kasi nag-tweet nito. Tapos, parang pinatutunayan niya na ito si Alden, nagsikat nga po, ay nagkaroon ng day tour dito po sa Las Casas na matatagpuan po sa Bataan. Napakaganda pong resort yan. Napakaganda pong beach resort. At ngayong araw, nag-post po si Miss Catherine Bernardo na siya po ay nasa isang beach resort. At ang 2 hours ago, sinabi niya, just a girl who's always chasing after sunset. So, ganito po yung kanyang parang caption dun po sa post niya sa IG. Ngayon, kinumpare ko, 2 hours ago lang po siya pinusa. And then, makikita natin dito po sa post niya na, yun nga na, she's wearing blue hat and style na damit. Tapos po, nakasuot po siya ng pants na white. Kasama niya po dyan ang ilan sa kanya mga malalapit na kaibigan. Nandiyan po si Miss Maymay Entrata, nandiyan po si Kyla Echari, yung husband po ni Miss Maha Salvador, which means nandiyan si Maha, kasama. So, yan po yung mga photos na yan. And pinost niya po yan 2 hours ago sa kanyang IG account. So, medyo piling-piling tao lang po yung mga kasama dyan. Pero wala po ko nakikita ang Alden Richards dun sa photos. I don't know kung tinago ba, hinahid, or hindi ipinost sa kanyang social media. Yan si Mr. Rambo Nunez, kasama po sa kanilang trip dito po sa Las Casas. At yung kanyang mga friends, yung close friends niya. Nakita ko rin po dito parang nakatalikod si yung isa sa mga friendship na yan, si Alona Sasam, wearing the orange suit. And I don't know the name of the other person na kasama niya. Nandiyan din si Miss Maymay Entrata. So, kasabay po nito is sa mga post po na ito, sa mga ganap ni Miss Catherine Bernardo, meron po kayang parang IG story. Yung IG story po kasi, yun po yung latest ganap. At 4 hours ago niya lang po yun ipinost. So, magtataka lang ako, bakit po may ganap siya ng 2 hours ago na nasa beach resort siya? Tapos meron po siyang IG story na 4 hours ago na meron po siyang mga meeting patungkol sa kanyang pinakabagong brand. Doon po, naka-wear po siya ng isang parang white na top and then white din po yung pambaga. No, ito po yung sinasabi ko, ayan. So, pinost niya po yan 4 hours ago kasama ng ilang mga executive, mga parang staff or friends niya ba yan or whatever. Parang ang pagkakaalam ko is pinag-usapan nila dyan or committing po nila patungkol sa bagong brand na kanya pong ilalabas. So, parang napag-isip ko na totoo talaga yung mga chika na kapag nagpo-post po sila ng mga ganap nila sa buhay, late na po nilang ipinapost. Kasi one of the reason why, kasi ayaw nila ipaalam sa tao kung nasan sila, baka nga naman dumugin sila kasi gusto nila ng bakasyon. So, ito po ay nagko-compliment doon po sa post ng isang fan na nag-day tour nga si Catherine at si Alden Richards sa Las Casas sa Bagak, Bataan. So, naiisip niyo ba yung mga naiisip ko? So, yun po siya. So, mamaya, aalamin pa natin kung present lang ba yan or talagang naganap na yan. Kasi kung po yung, meron talagang tiba yung mga evidence na magsasabi na possible na naganap na yung kanyang sunset na yun sunset photos na yun. And then, ang tunay na ganap niya ngayon is yung kanya pong meeting with those people na may ilalabas siyang bagong brand na product na kanyang i-endorse. So anyway, kayo na po ang humusga. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So magbabasa tayo ng mga komento ninyo sa comment section. Unahin po natin ang unang komento mula kay Ezelon. Sabi niya, malabo po talaga ang serie Ma'am Dars. They are both A-lister in niche management for exclusive only sila. Bawal po sila hiramin both sides for TV project. Kaya hanggang movie lang silang pwedeng mahiram. Tanggapin na natin yan. Kung miniseries for digital viewing yan, ang possible kaso, baka conflict
strict din sa budget dahil as we all know, pareho nga silang A-lister, mahal ang bayaran. Every shoot, kaya mas madali talaga ang movie. Isahan lang gastos at iba-iba pa, iba-iba na agad. Kaya kung hindi talaga magkaserye, tanggapin na natin for sure, magkaka-movie pa din one day. Basta ako per tambalang kat din. Rawa may katwiran si Ma'am Shi. Totoo yan kasi mataas kasi ang kanilang kanilang talent fee together, no? So kapag daily po silang meron or mas marami yung days na magkakaroon sila ng serye or mas marami silang pagkakataon na magkasama, mas lalaki talaga at malubo yung babayaran ng mga networks po nila para dun sa kanilang tinatawag na talent fee. May katwiran siya. Sabi ni Miss Rose Marie Limon, paano naman ang solo movie ni Catherine, yung Elena 44, kung ipapalabas din, di ba dapat sana 2020 per papalabas muna lang kasi yung movie nila ni HLG noong 2023 pa. Nagsabi sila yung director ni Miss Olivia Lamasan, sana itong taon solo muna ni Kat, dami ka, may nag-aantay mga fans niya maipalabas ang Elena 44 at sana naman mapagbigyan din yung ibang leading man, gusto makapareha si Kat, madaming mas magaling talaga bigatin sa drama at sabi ni Kat gusto niya mag-solo muna, walang love team. Possible naman po na ang kanya pong project na Elena 44 ay mapapanood this year kasi yun po ang sinabi ni Miss Olivia Lamasan sa isa sa mga kanyang interview. And sabi ni Ma'am Shi Corazon, hindi naman dapat maging issue ang hatian kasi when they collab may usapan na yun kung paano ang maging hatian. And sabi ni Ma'am Shi Mercy, chill lang, walang katotohan yung mga isyong binabato sa kanila, yung binabash nyo, mas lalong binibless sila, napaka-solid ng cut din, walang titibag sa kanilang dalawa. Yan, so sabi naman niya, chill lang tayo, and ako po is nag-hope pa rin sana ako, no, na magkaroon talaga sila ng TV series, kasi parang maibalik na rin talaga yung industriya po ng pre-TV na unti-unti na pong namamatay. Kasi lahat man tao, pumipili na pong manood sa online streaming. Sabi ni Ma'am Elena, baka gusto nila na magkatambal si Summer at Kat, pero kung magkaroon ng tambalan sina Summer at Kat, hindi kikita kagaya ng HLA, magalit ng ibang fans. Ayan, ito naman yung kanyang komento. Parang sinasabi naman po ng ilan sa mga showbiz critics na parang imposible po nabigyan sila ng proyekto. Mayon sa ngayon. Pero hindi natin alam in the future, diba? Kasi syempre, tangi ang mga producers at syempre trabaho lang yan. Kumaga professional naman yung dalawa. Sabi naman ni Ma'am Shi Raquel, nakapagpirmahan na tapos sasabihin niyo walang na-share yung cut din. Hindi ba pwedeng pinakwersapan ng cut din para mag-giveaway para sa movie ng Kim Pao? Hindi nyo get, sobrang hina talaga ng showbiz niyan. Kailangan nila ipahype ang movie ng Kim Pao para yung tao, yung ibang fans magpuntahan ang support sa Kim Pao. Kailangan nila kumita. Kasi talagang mahina ang showbiz. Tignan natin, MMFF, 10 movie na yon ha. Hindi kinagat ng casual or masang Pilipino. Ang nakakasakit sa buhay showbiz, nakakadagdag sa paghina ng showbiz ang mga fake o paninirang chismis ibang artists like Kat din. Hashtag Team Panatag Kat din. Ayan, pa naman yung kanyang komento with regards to this. Ano, possible din at parang ginagawa nila ng mga issue, ng mga ganitong klase ng issue para at least mas mapag-usapan ng Kim Pao, which is kahit ano po kasing gawin nila sa mga ganitong strategy, kung talagang ayaw panoorin ng tao, sila pa rin talaga masusunod. Sabi man si Sinaida, di talaga solid fan nila lumilipat ng fandom kasi kung solid ka, dun ka lang kahit anong mangyari, mababaw yun. Tama naman, diba? Na kahit ano pa po ang ganap sa kanilang dalawa, hindi po mag-wave yung inyong paniniwala patungkol kay Catherine at Alden Richards. Pero kung talagang hindi kayo solid na fan, may lumabas lang na konting issue dyan, sigurado tatalikod na po kayo. Sabi naman ni Mr. Philip, basta talaga masyado ng sikat, talagang pilit hihilahin pababa. Baka meron namang pasisikatin sa inaiba. Ito po, tama po ito, parang tulad po ng walang masyadong ganap, walang masyadong mga pinapakitang ganap sa dalawa kasi nga, gusto nila is talagang pag-usapan muna ang Kim Pao. Sabi ni Miss Marilu, hi Miss Darens, thank you so much for your effort, support, and love for Kat Den. I will continue to give my love and to support Kat Den. I love these two powerful, phenomenal, perfect couple. Kat Den is real. To my fellow solid Kat Den fans and followers, let's respect their decision that whatever relationship they right now to be private. If we really love Kat Den, likewise Miss Darens, I do appreciate all your efforts. Thank you Ma'am Shi Marilu Santos. Which is very very true naman tayo dyan, diba? Na dapat talaga as nilang isa sa mga Kat Den fans, yun po talaga yung pwede natin gawin. Let's respect their decision. Sabi niya ganon. Updates to Kat Den. In one of our many vloggers today whom I really like, cause your opinion, your mindset, the way you give inspiring words for Kat Den and to us Kat Den fans and followers. No words that will hurt and harm on anybody on whatever you said and do. For that, may our Lord and good continue to bless you in good heart. Good and kind heart. Thank you so much, Ma'am Shi. Salamat po sa inyong prayer. And maraming salamat din po sa inyong never-ending support po sa ating mga updates. Sabi po ni Miss Senny,
Catherine, sa'yo kami naniniwala kung ano ang totoo, sa'yo kami susuportahan ka namin, God bless you. And sabi ni Miss Jesus name talaga. God has a purpose why Kat and Alden meet again after 5 years. If they both put God in the center of their life, God bless them more. And I love Kat den most. My wish was granted when they finally had the HLA after I watched their first movie way back 2019, the HLG. Actually po, kung tutuusin, kung isipin natin yung mga naganap na to, diba si Miss Catherine, inamin niya na talagang wala na siyang kapag-apag-asa na magkakaroon po ng sequel yung movie nila ng HLA or HLG. Pero, may God's grace tsaka sa kalooban na rin ng Diyos talaga, nagkaroon po ulit. So, kaya talagang talagang masasabi natin na may plano talaga ang Diyos para sa kanilang dalawa, diba? At yun yung aantay natin. Sabi ni Miss Linda, Kat den, wala nang iba, di nyo matitibang, private is private. Gusto kasi ng iba lagi magkatigit, hindi naman pwede yun. Mga bashers lang naman ang kuda ng kuda. Very true. Sabi ni Miss Mameng, I don't think sa hatian yan, both mayaman at open-minded ang mga bosses. Kaya posible ang chismis, basta kami with trust, hashtag Kat den. Ayan. So, yun nga rin po yung akin pong pinapoint out, diba? Parang, anong business po yan eh. Mas okay na po na magkaroon ng hatian kesa wala naman at pwede silang kitain, lalo na po ngayon sa kalagayan ng ABS-CBN na wala silang sariling prangkisa. Sabi ni Miss Garus Pilar, ginagawa lang ng issue ang Kat den kasi may movie ang Kimpaw. Para nga naman ang mga Kat den lumipat sa Kimpaw para kumita at lampasan ng HLA. Kahit ano pang gawin nila, hindi mawawala ang Kat den at ako'y panatag sa Kat den dahil private life is a peaceful life. Actually po, meron po kanya-kanyang fandom ang Kat den at ang Kimpaw, no? So, tayo, yung mga Kat den fans po, is hindi naman natin pwedeng i-force na supportaan ang Kimpaw at ganun din naman ang Kimpaw. Ang nagiging problema lang talaga yung mga fans na parang kapag may nangyaring hindi maganda sa Kimpaw, sinisisi nila sa Kat den, yun ang mali. Pero wala naman pong problema kay Kim at saka kay Paolo at dito po sa Kat den, wala silang problema, they are all friends. Kaya naman hindi natin sila kailangang awayin, hindi tayo kailangang maging toxic sa kanila. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Edge TV. God bless everyone!